Sa nakaraan nating video ay natapos tayo sa ating bida na masayang kinakausap si Uncle Bing patungkol sa injury nito. Naikanwento naman ni Uncle Bing at sinabi nitong sinubukan na rin niya itong ipagamot sa Long River Town na di naman malayo dito na ikinaubos lamang ng kanyang ipon dahil sa isa lamang Third Heavenly Realm ang umasikaso sa kanya. Kaya walang nangyari sa kanyang injury bagkus ay lumala pa ito. Kaya sinabi nito kay Ye Xinghe na di na nito kailangan pang pag-aksayahan ng panahon ang kanyang injury dahil maging ang isang Third Heavenly Realm na star martial artist ay di nagtagumpay na mapagaling ito. Natinugunan naman ni Ye Xinghe na bakit di nila subukan dahil wala namang mawawala dagdag pa nito na madami din siyang natutunan sa Heavenly Star Academy patungkol sa panggagamot kaya baka may pag-asang mapagaling niya ito. Kaya naman makikitang naupo na ang dalawa upang suriin ng ating bida ang nangyari sa paa ni Uncle Bing habang tinitingnan lamang ito ng mga kabataan. At maingat itong inisikaso ng ating bida at dahan-dahan niyang itinaas ang pantalon nito upang makita ang injury. Na makikita nating talagang nasa hindi magandang kalagayan na animoy sobrang na talagang lala. At nagsalitang muli si Uncle Bing sa pagsasabing nang bumalik ang doktor ay ginamo din naman siya nito subalit ang nagawa lamang nito ay mapanatili ang kanyang paa subalit di din naman ito napagaling. Natinugunan naman ng ating bida at sinabi nitong titingnan niya muna ang kalagayan injury. Kaya naman sinimulan na niyang padaluyin ang kanyang aura sa binti ni Uncle Bing. Kung saan napag-alaman niyang ang mga buto nito ay matagumpay namang naibalik ng doktor na gumamit dito subalit may mga kunting siraang naiwan na nagdudulot ng infection dito na pag tumagal ay baka ikawalan ng buong binti ni Uncle Bing. Maya-maya pa ay natapos na din ang ating bida sa pagsuri sa injury ni Uncle Bing at masaya niyang sinabi na maswerte ito dahil di naman gaanong malala ang injury at kayang-kaya niya itong mapagaling. Naikinagulat naman ang nawawalan ng pag-asang si Uncle Bing. Natinugunan lamang ni Ye Xinghe sa pamamagitan ng pagsisimula nitong gamutin ang injury. Habang makikita namang nahihirapan ng bahagya si Uncle Bing habang sinasabing mainit ang aura ng ating bida. Habang tila mapapansin naman ang pagbabago sa binti nito na animoy unti-unti nang gumagaling. At patuloy na nagbabago ang itsura ng injury nito hanggang sa tuluyan nang bumalik sa normal ang kulay ng binti ni Uncle Bing. At maya-maya pa ay natapos na din ang ating bida sa ginagawa nito na nakaramdam din ng bahagyang pagkapagod. At masaya itong humarap kay Uncle Bing sabay sabing subukan nitong tumayo at alamin kung gumaling na talaga siya. Na nagtataka namang napatingin sa ating bidaan animoy naghihinala pa dito. Subalit agad din naman niya ito sinubukan kung saan makikitang tila kinakabahan pa ito sa pagtayo. At makikitang tuluyan na nga nitong sinubukang tumayo habang hawak-hawak pa din ang kanyang tungkod at inaalalayan pa ito ng kanyang anak. Makikita din ang panginginig ng mga tuhod nito nang biglang binitawan nito ang kanyang tungkod nang maramdaman niyang okay na ang kanyang injury. At may pagtataka itong nakatitig sa kanyang mga paa na ngayon ay kasalukuyan ng maayos at walang nararamdamang pagkirot. Kaya naman bumugalwak ang luha nito sa kanyang mga mata dahil sa tuwa habang sinasabing kaya na niyang makalakad muli. Na tinitingnan lang naman ng masaya nating bida sa naging resulta ng kanyang ginawa at para kay Uncle Bing. Maging ang bata na anak ni Uncle Bing ay makikitang abot langit din ang tuwa dahil nakalalakad ng muli ang kanyang ama. At nagulat ang ating bida sa ginawa ni Uncle Bing dahil makikitang unti-unti itong lumuluhod sa harapan ng ating bida habang nagpapasalamat. Na pinigilan pa ng ating bida habang sinasabing ginagawa lamang niya ang kanyang trabuhang kaya di na nito kailangan pang lumuhod. Kaya masaya itong tinugunan ni Uncle Bing at sinabi nitong sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang binti ay di lang siya ang nagligtas nito kundi pati na rin ang kanyang pamilya kaya hayaan na siya nitong humuhod sa kanya. At agad din nitong tinawag ang kanyang anak na si Xiaowu upang lumuhod sa ating bida at magpasalamat. At tuluyan nang lumuhod ang mag-ama na di na din napigilan ng ating bida kahit ano pang gawin nito. Habang makikitang mariin lamang itong tinitingnan ni Ye Xingyun sa isang gilid. Na napansin naman ni Ye Xinghe kaya napalingon siya sa kinatatayuan ni Ye Xingyun. Na agad namang inalis ang tingin sa mga ito at pakunwering wala paki sa ating bida. At nagdaan pa ang mga araw sa Asher Feather Clan. Kung saan makikita ang ilang mga tao na pinag-uusapan ang nangyaring pagpapagaling ni Ye Xinghe kay Ye Bing. Na may pagtataka namang sinabi ng isa na papaanong nagawa ng ating bidang pagalingin ang injury nito samantalang maging ang Third Heavenly Realm Star Martial Artist ay di ito nagawa.
Na tinugunan naman ng isa sa pagsasabing matagumpay itong napagaling ng ating bida at kasalukuyan ng nakalalakad si Uncle Bing. Na may pagtataka namang tinugunan ng Yellow Hair Boy at sinabi nitong kung ganun ay di maitatanging mas malakas pa ang ating bida sa isang star martial artist na nasa third heavenly realm. Subalit di naman ito sinang-ayunan ng kausap nito at sinabi nitong baka naman di lang nag-effort ang star martial artist na unang gumamit kay Uncle Bing. Na tinugunan naman ng isa at sinasabi nito ganun pa man ay di maitatangging mas malakas na talaga si Ye Xinghe dahil ang injury ni Uncle Bing ay malala na. Kaya napatanong na lang kausap nito sa kung gaano nakalakas sa kasalukuyan ang ating bida habang nakatingin sa kinatatayuan ng ating bida. Kung saan makikitang sobrang daming miyembro ng Asher Feather Clan ang nagtitipon-tipon patungo kay Ye Xinghe. At ang pakay nila sa ating bida ay upang mapagaling din sila nito habang ang ating bida naman ay makikitang patuloy lamang na nagpapagaling sa iba. At maya-maya pa ay natapos na din ito sa matabang cultivator na pinagaling nito. Kung saan sinabihan pa ito ni Ye Xingheng magpahinga pa ng mga ilang araw upang lalong mapabuti ang pakiramdam nito. Nang biglang tila mawala sa balansi ang ating bida sa di malamang dahilan. Na ikinagulat ng mga taong ginagamit nitong nakakita sa kanyang pagbagsak. Habang makikita sa lapag ang ating bida na animoy na ubusan ng enerhiya sa katawan dahil sa pagod habang madaming nag-aalalang mga tao dito. Kaya naman tumawag na sila ng isa pang doktor upang alamin ang kalagayan nito kung saan agad na sinabi ng doktor na tumingin sa ating bida na walang dapat ipag-alala dahil masyado lamang itong napagod. At dagdag pa ng doktor sa ama ni Ye Xinghe na si Ye Zuo na kailangan lamang ng ating bida ng kaunting pahinga at magiging okay na uli ito. At maya-maya pa ay nagkamalay na din ang ating bida. Na may pag-aalala namang inaalalayan ng kanyang ama habang tinanong ang nararamdaman nito. At sa pagtingin ng ating bida ay nakita niya ang kanyang ama at ang patriarch na nag-aalalang nakatingin dito. Kaya naman sinabi ng ating bida na ayos lamang ang kanyang pakiramdam upang alisin ang pag-aalala ng mga ito sa kanya. Maya-maya pa ay sinabi ilang miyembro ng Asher Feather Clan na ginamo ng ating bida na si Ye Xinghe ay nawalan ng malay matapos niya siyang gamutin. Kaya naman mariin ang mga itong tiningnan ng patriarch. At sinabi nito sa lahat ng miyembro ng Asher Feather Clan na makinig sa kanyang sasabihin. At mariin niyang sinabi na ang katotohanan ang ating bida ay isang star martial artist na may kakayahang magpagaling ay di dapat malaman ng mga tao sa labas ng clan at dagdag pa nito na mula ngayon malibang emergency ay wala na munang papwedeng magpagamot sa ating bida. Na tinugunan naman ng ating bida na ayos lamang ang kanyang pakiramdam kaya magpapatuloy siyang manggamot. Na tinugunan ng patriarch at sinabi nitong unahin muna ni Ye Xinghe ang magpahinga at wag masyado abusuhin ang lakas nito. At sa isip-isip ng patriarch habang nakatingin sa ating bida na ang star power nito ay lubhang malakas na napagaling pa ang injury ni Ye Bing. Subalit ang sobrang paggamit nito upang magpagaling ay maaaring makaapekto sa cultivation ng ating bida. At iniisip din nitong sa susunod ay di na nila papayagan ang ating bidang pagalingin ang lahat ng sabay-sabay, at habang papaalis ay sinabihan nito si Ye Zuo na alagaang mabuti ang ating bida at wala munang maaaring umisturbo dito. Na sinang-ayunan naman ni Ye Zuo na ama ng ating bida habang lumalapit dito. Kaya naman nakahinga na ng maluwag ang uncle ni Ye Xinghe na isang patriarch. Dagdag pa niyang iniisip habang nakatingin sa mag-ama na papaanong na-expelled ang ating bida sa kabila ng kabutihang ng loob nito at talentong tinataglay. Subalit agad din niya sinabi sa kanyang isip na sa ngayon ay di na ito mahalaga pa sa mga oras na ito. At matapos ng ating bidang makapagpahinga sa kanilang bahay ay ipinagpatuloy na nito ang pagtuturo sa mga bata ng clan sa loob ng isang buwan. At makalipas ang isang buwan ay sinabihan ng kanyang ina ang ating bida na magpahinga muna dahil ngayon na ang araw ng Kunyuan Festival. At dinagdag pa nitong tulungan na lang ng ating bida ang kanyang amang magsabot ng mga lantern sa kanilang pintuan. Sabay sabing ang ama nito ay masyado ding abala sa buong taong nakalipas kaya kailangan din itong magpahinga. Nang biglang isang kaguluhan ang kumuha ng atensyon ng mag-ama na kanilang ikinabigla. Nang biglang tumakbo ng malakas ang ating bida upang tingnan ang nangyayari habang sinasabihan ito ng kanyang inang mag-ingat. At lumipat ang eksena sa maraming miyembro ng Asher Feather Clan ang nagkakaingayan. Kung saan makikita ang ating bida na kasalukuyang nagtataka sa kung anong nangyayari. Habang nakatingin sa patriarch ng Zhao Clan na kasalukuyang dumarating habang may pagkamayabang na kilos. Kaya naman napatanong ang ating bida sa kung ano namang ginagawa ng Zhao Clan sa kanilang clan.
Nang sabihin ng isang miyembro ng Asher Feather Clan na siguradong nandidito na naman ang mga hangal upang ibuli ang kanilang clan. At lumipat ang eksena sa patriarch ng Asher Feather Clan na mariing tinatanong ang hangal na patriarch ng Zhao Clan. Dagdag pa nitong tanong sa mga hangal kung ano na namang pakay ng mga ito at naparito sila sa kanilang clan. Na may pagkamayabang naman itong tinugunan at sinabi nitong naninirahan din naman sila sa Blue Carp Town kaya di masamang bisitahin nila ang kanilang neighbors. Na mariin namang tinugunan ng patriarch ng Asher Feather Clan at sinabi nitong welcome naman sila sa kanilang clan subalit nakakapagtakang nandito ang mga ito dahil ngayon ang Kunyuan Festival na dapat ay pinagkakaabalahan ng mga ito. Na agad din namang tinugunan ng hangal na patriarch ng Zhao Clan at sinabi nitong natural lang na busy din sila para sa kanilang celebration subalit total nandito ang buong Ye family ay may gusto siyang sabihin. At nagmumukha itong aso habang sinasabing pagkatapos ng Kunyuan Festival ay ang minahan ng mga Ye family ay mapapasa kanila na. Na tinugunan naman ng patriarch ng Asher Feather Clan sa pagsasabing sino naman ang nagbigay dito ng pahintulot na kunin nila ito. Na inulit naman ng hangal na si Patriarch Zhao ang mga sinabi ng uncle ni Ye Xinghe. At may pagkamayabang nitong ipinakita ang papel na kanyang hawak habang sinasabing meron silang matibay na katibayan mula sa Dark Moon Supreme Family na e-operate ang minahan ng Ye family. Nalubhang ikinagulat at ikinabahala ng lahat ng miyembro ng Asher Feather Clan lalong-lalo na ng patriarch nito dahil mukhang mawawalan na sila ng pinagkukunan ng pera. At mayabang pang sinabi ni Patriarch Zhao na ang buong Blue Carp Town ay nasa ilalim ng Dark Moon Supreme Family sabay mayabang na tanong kung sinong gustong hamarang sa desisyon nito. Dahilan upang walang makaimik habang makikita si Patriarch Yejun na gustong makuha ang sulat habang namamakas sa mukha nito ang kawalan ng pag-asa. Na agad namang iniurong ng hangal na si Zhao Yang habang sinasabing kung gustong ma-verify ni Patriarch Yejun ang dokumento ay magpunta na lang ito kay Steward Chen ng Dark Moon Supreme Family dahil ito mismo ang pamirma sa kasulatan na pagtapos ng Kunyuan Festival ay mapapasa kanila na ang Ye Clan mining area habang ang mukha nito ay animoy demonyo sa paligid. Kaya naman lalong nanggigigil ang lahat ng miyembro ng Asher Feather Clan habang sinasabi kay Patriarch Yejun na sumusubra na ang Zhao Clan kaya wag na nilang hayaan pang makaalis ang mga ito. Dagdag pa ng ibang miyembro ng Asher Feather Clan na nakapalibot sa Zhao member na iniipit na naman sila ng mga ito kaya kailangan na nilang lumaban para sa kanilang karapatan. Na buong-buo namang narinig ng hangal na patriarch ng Zhao Clan at may pagkamayabang nitong tinugunan ang lahat at sinabi nitong subukan nila kung kwalipikado sila sa kanila. Mariin pa nito sinabi na mukhang nakakalimutan ata ng Ye family na wala pa sa kanila ang nagtataglay ng 6th Heavenly Layer Realm at kakaunti din ang nasa antas ng 3rd Heavenly Realm, kaya naman walang makagalaw sa mga ito. At may pagkamayabang pa nitong sinabing wag siyang pilitin ng Ye family na ubusin ang lahat ng kalalakihan sa kanilang clan ang ibinta sa whorehouse ang lahat ng kababaihan. At wala siyang itit ire maski na bata hanggang sa mawala na ito sa planetang Earth na ikinatahimik naman ng lahat ng miyembro ng Asher Feather Clan na nakaramdam ng pagkabahala at takot sa Zhao Clan. At mayabang pa nitong hinamon ang lahat na sumugod na sa kanila upang agad niyang masimulan ang lahat ng kanyang mga sinabi kani-kanilang. Kaya naman bahagyang nagkaroon ng katahimikan habang nakikiramdam lamang ang mga hangal na miyembro ng Zhao Clan kung merong maglalakas ng loob na magsimula ng pag-atake sa kanila. Nang biglang sabihin ng ating bida na nakarinig ng lahat ng pagmamayabang ng hangal na patriarch ng Zhao Clan na mukhang napapasubra ata ang yabang ng mga ito. At dagdag pa ng ating bida na wag masyadong magyabang ang hangal na mga miyembro ng Zhao Clan dahil di din madaling burahin ang kanilang clan sa kasaysayan. At sinabi pa ng ating bida na ayaw sana niyang magsalita subalit na sobrang naangkay abangan ng mga ito at kung magkataong maglaban-laban sila ay kaya nilang bigyan ng malaking problema ang Zhao Clan. At dagdag pa ng ating bida na kung magkataon ay baka di na ang Zhao Clan ang hirinjing panguna sa lahat ng clan ng Blue Carp Town. Subalit humagalpak lamang ng tawa ang hangal na si Zhao Yang habang sinasabing mukhang nangangarap ata ang Ye family kung inaakala nitong makakabawas sila sa Zhao Clan ng daang cultivator sa labanan. Sabay tingin sa ating bida nang may pagbabanta ang hangal na si Zhao Yang at sinabihan nito si Ye Xinghe na matutong manahimik sa isang tabi habang nag-uusap ang mga elder. Nang biglang makisingit ang hangal nitong anak na si Zhao Yan kung saan agad nitong sinabi na nakikilala niya ang ating bida. Kung saan nagawa nitong makapasok sa Heavenly Star Academy gaya niya subalit di kalaunan ay na-expel din ito at usap-usapan pa ng marami na nang dahil pa ito sa kanilang innate realm exam upang makuha ng malakas na instructor.
Kaya naman humagalpak ng tawa ang hangal nitong ama na nagpapaniwala sa kanyang mga kasinungalingan at sinabi nitong talagang ipinapahiya ng Ye Clan ang buong Blue Corp Town dahil ipinasok pa nila ang ating bida sa academy na na-expelled din naman kalaunan. Na di naman nagustuhan ng ama ng ating bida na si Yasuo at sinabi nitong puro na lang kasinungalingan ang lumalabas sa bibig ng dalawa dahil kilala niya ang kanyang anak na di magagawang mandaye kahit kilan. Kaya naman nakisingit na din ang ina ng ating bida at mariin din itong sinabi na maging siya ay naniniwala na hindi magagawa ng ating abida ang mandaye. Kaya naman napatingin dito ang ating bida ng may bahagyang ngiti dahil masaya siyang ipinagtanggol ng kanyang mga magulang. Kaya naman nagsalita na din si Patriarch Yejun at gaya ng sinabi ng mga magulang ng ating bida ay naniniwala din siyang di magagawa ng ating bida ang mandaye gaya ng mga pinagsasabi ng mga hangal. Subalit makikitang nagkatinginan naman ang mga miyembro ng Ye family na nakarinig ng mga pinagsasabi ng hangal na si Zhaoyan at naguguluhan ang mga ito sa kung ano ang kanilang paniniwalaan. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang hangal na si Zhaoyan at mayabang nitong sinasabing isa siyang mag-aaral ng Heavenly Star Academy kaya alam niya ang totoo at sinabi din ito na kahit paanong gawing pagtatago ng Ye family sa katotohanan ay bist-adi na sila na isang mga walang hiya. At dagdag pa ng hangal na tanong kung gusto pa ba nilang itago ang katotohanan kahit na meron siyang matibay na pruweba. Dahilan upang walang makaimak sa mga miyembro ng Ye family at maging si Patriarch Yejun ay mukhang napaniwala ng hangal dahil sa kanyang mga tinuran. At muli na namang nagsalita ang hangal na si Zhao Yang at sinabi nitong ang ginawa ng ating bidang pandedaya at pagka-expelled sa academy ay talagang malaking kahihiyan na kung siya ang tatanungin ay matagal na siyang nagpatiwakal. Kaya naman nagsalita na ang ating bida na ipinapahiya ng dalawang hangal at sinabi nitong ano pa mang dahilan ng kanyang pagkaka-expelled sa academy ay wala na ang mga itong pakialam. Na tinugunan naman ng hangal na si Zhao Yan at habang nagbibigay ng nakalulukong ngiti ay sinabi nitong ang buong Ye Clan ay mga walang kahihiyang tao. Kaya naman mariing sinabi ng ating bida na kahit paanong sabihin ng mga hangal ay di nila hahayaang makuha ng Zhao Clan ay minahan ng Ye Clan at sinabi pa ng ating bida na kung gusto nilang makuha ang minahan ay dadaan muna ang mga ito sa bangkay ng bawat isang miyembro ng Asher Feather Clan, dagdag pa nito na kahit na anong mangyari ay di nila basta-basta bibitawan ng ganun-ganun lang ang minahan. Kaya naman tinugunan ito ng hangal na si Zhao Yang at sinabi nitong anong kakayahan ng isang cultivator na natanggal sa Heavenly Star Academy ang magsalita para sa buong Ye family. Dahilan upang mapatahimik si Ye Xinghe subalit nagulat ito sa biglang nagsalita at malakas nitong sinabing merong karapatan ang ating bidang magsalita para sa kanila. Kaya naman napalingon dito ang ating bida at ang nagsalita pala ay ang mismong patriarch ng kanilang clan na makikitang tila buo ang tiwala sa ating bida. Kasama ang buong Asher Feather Clan na makikitang mga gigil na sa mga hangal na miyembro ng Zhao Clan. Kaya naman nagmumukhang aso ng sinabi ng hahal na si Zhao Yang na kung ganun din lang ay di na nila pahahabain pa ang usapan at tingnan na lamang nila kung sinong may pinakamalakas na clan. Sabay talikod habang inaakit paalis ang kanyang mga kasamahan upang umalis na at makapaghanda sa magaganap na labanan ng dalawang clan. Subalit di pa nakakalayo ang mga hangal ay may isang boses na ang mariing pumihil sa mga ito na agad naman nilang narinig. At sa kanilang pagharap ay sumambulat sa kanila ang nanggagalaiti nating bida na seriusong nakatingin sa mga ito. Na di naman nagustuhan ni Zhao Yan at agad nitong pinatabi ang hangal niyang ama habang naghahanda ng pag-atake sa ating bida. At makikitang isa itong flame martial arts na mabilis niyang ihinahanda. At nang matapos ito ay agad na niya itong payakawalan patungo kay Ye Xinghe dahil sa pag-aakalang mabibigyan niya ito ng leksyon dahil isa siyang 6th Heavenly Layer realm na flame martial artist. At dahil sa lakas ng kanyang atake na patungo sa ating bida ay lubhang nag-alala si Patriarch Yejun dito na malakas na sinasabihan ang ating bidang umiwas sa pag-atake. Na makikitang malapit ng tamaan ng pag-atake subalit mapapansin ding tila di man lang ito nakakaramdam ng kahit kaunting takot at tila kalmado lamang nitong iniintay ang ipinagmamalaking atake ng hangal na si Zhao Yan. At agad na din itong ginamit ang kanyang palaging ginagamit na starred sight na isang Divine Eyes technique. At kasunod ng pagpapalabas niya ng energy barrier upang depensahan ang atake ng isang 6th layer realm flame martial artist dahil batid niyang di din ito kakayanin ng kanyang katawan kung sasaluhin niya ito ng buong buo. At dahil sa malakas niyang star energy barrier ay mabilis lamang na napawalang bisa ang ipinagmamalaking atake ng hangal na si Zhao Yan na ikinagulat naman ng mag-ama na inaakalang madali lang matatalo ang ating bida sa isang pag-atake lamang.
Matapos noon ay makikitang ang ating bida naman ang naghanda ng isang atake pabalik sa hangal na si Jiaoyan kung saan ginamit din ng ating bida ang kakayahan ng isang flame martial artist habang seryosong nakatingin dito. At makikitang lalo pa niya itong pinalalakas upang maging epektibo sa hangal na si Jiaoyan. Na makikitang tila nakaramdam ng takot sa katawan nang makita niya kung gaano kalakas si Ye Xinghe. Maya-maya pa ay pinakawalan na din ng ating bida ang kanyang Star Flame Blade na kakayahan ng isang flame martial artist kung saan mas lalo pa niya itong pinalakas sa kasalukuyan. At nang makita ito ng hangal na si Jiaoyan ay ginamit niya agad ang kanyang Crimson Flame Shield upang agad na dumipinsa sa ataking paparating sa kanya habang makikitang nahihirapan ang hangal sa pressure ng atake ni Ye Xinghe. At tuluyan na ding tumama ang atake ng ating bida na matagumpay namang nadepensahan ng Crimson Flame Shield ng hangal na si Jiaoyan kung saan dahil sa impact ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Sa lakas ng impact ng nangyaring salpukan ay makikitang nahihirapang makabalansi ang hangal na si Jiaoyan. Habang ang pagsabog naman ay kitang-kita sa malayo dahil sa lakas ng mga ataking nagsalpukan na nagdulot ng makapal na usok. At maya-maya pa ay makikitang onti-onti nang nawawala ang makapal na usok at makikitang kalmado lang na nakatayo si Ye Xinghe na animoy di man lang nahirapan sa impact. Habang ang patay gutom naman na si Jiaoyan na nahirapan na atake ni Ye Xinghe ay makikitang tila nakaramdam ng pangamba nang makita ang ating bida na kalmado lang sa isang gilid. At maging ang patay gutom nitong ama na di Jiaoyang ay lubhang nagulat sa nangyaring salpukan maging si Patriarch Yejun ay di nakaligtas sa pagkagulat dito maging ang lahat ng nakakita. Habang nakatingin ang may pagtataka sa ating bida na makikitang tila di man lang pinagpawisan sa ginawa niyang malakas na pag-atake. Kaya naman lubha talagang nakaramdam ng takot ang patay gutom na si Jiaoyan kay Ye Xinghe. Nang biglang maglabas ito ng malahalimaw na aura sa harapan ng hangal na si Jiaoyan upang lalo pa itong sindakan. Na makikitang matagumpay namang nasindak sa aura ni Ye Xinghe na agad na nakaramdam ng pagkabahala. Kaya naman agad na din itong naglabas ng kanyang aura upang maghanda kung sakaling umataking muli ang ating. Subalit bago pa may makagawa ng muling pag-atake sa dalawa ay agad nang pinigilan ng hangal na si Jiaoyang ang kanyang anak na si Jiaoyan na nagulat naman sa biglaang pagsingit nito. Kasunod noon ay tumingin pa ito ng bahagya sa ating bida habang nagmumukhang kabuti. Agad din namang tiningnan ng ating bida nang may pagkaseryoso senialis na di siya papayag na makaalis pa ang mga ito. Kaya naman di na napigilan ng patay gutom na si Jiaoyang na tawagin si Patriarch Yejun upang tanungin kung plano ba ng mga itong di na sila paalisan pa sa Azure Feather Clan. Natinugunan naman ni Patriarch Yejun at sinabi nitong walang sino man sa kanila ang pipigil sa mga hangal kung gusto nilang umalis. Balit sinabi din ni Patriarch Yejun na kung sakaling uulitin ng mga hangal na kuhanin ang minahan ng Ye family ay di yun madaling gawin. Dahil sa babala ni Patriarch Yejun sa mga hangal ay labis namang natuwa ang mga miyembro ng Azure Feather Clan ay maging ang mga ito ay walang masabi sa tapang ng ating bida na harapin ang mga hangal. Maging si Ye Xinghe na nasa isang gilid ay manghang-mangha sa kakayahan ng ating bida na ipinakita sa kanila. Maya-maya pa ay tinanong na ng ating bida ang kanyang uncle na si Patriarch Yejun kung talaga bang hahayaan na lang nilang makaalis ang mga hangal ng ganun-ganun lang. Kaya naman nang gagalaiting sinabi ng hangal na si Patriarch Jiaoyang na di ni Ye Xinghe mapipigilan ang kanilang pag-alis kung nanaisin nila. Dinagdagan pa ito ng hangal na si Jiaoyan at nang gagalaitin nitong sinabi sa ating bida na wag masyadong mayabang dahil lamang sa nagawa nitong madepensahan ang pinakamahina niyang atake. Na seryosong tinugunan ni Ye Xinghe at sinabi nitong maaari naman siyang subukan ng hangal kung gusto nito at malaya itong muling umatake sa kanya. Labis na ikinagulat ni Patriarch Jiaoyang dahil sa ipinapakitang tapang ng ating bida kahit na alam naman ng lahat na si Jiaoyan ay isang 5th layer Heavenly Realm at siya naman ay nasa antas na ng 6th Heavenly Realm. Maya-maya pa ay seryosong sinabi ng hangal na si Jiaoyan na wag na silang mag-aksaya pa ng oras sa pakikipagtalo sa ating bida at lumaban na lamang sila para sa kanilang sarili dahil mas mataas naman ang kanilang cultivation level sa bawat isang miyembro ng Azure Feather Clan. Kaya naman habang seryosong magkaharap ang dalawa ay makikitang napapaisip ang hangal na si Patriarch Jiaoyang kung lalaban ba sila dahil napapalibutan siya ng mga galit na miyembro ng Azure Feather Clan. At makikitang labis talagang kinakabahan ng hangal dahil kahit na mas matataas sila ng level sa mga ito ay mas madami naman ang bilang ng Ye family sa kanila.
Kaya naman dahil sa takot ay sinabi na lang nito kay Patriarch Yejun na kung sakaling hayaan nitong galawin sila ng ating bida ay di ito mapapatawad ng buong Zhao clan kaya naman hinamon na lang niya ito ng isang pastahan. Na agad namang tinugunan ni Patriarch Yejun at tinanong nito kung ano namang kanilang pagpupustahan. Tinugunan naman ni Patriarch Zhao Yang at sinabi nitong sa pagdating ng kalahating buwan ay magaganap ang annual martial competition ng Blue Carp Town kung saan ito din ang araw na magaganap ang martial contest para sa mapapangasawa ni Lin Yin ng Lin family at sa araw na yun ay maaaring maglaban sina Ye Xinghe at Zhao Yan. Dagdag pa nito na pag natalo sila ay ititigil na nila ang pagkuha sa minahan ng mga Ye family subalit kung manalo naman sila ay mapapasa kanila na ang minahan ng mga ito. Habang makikita naman ang ating bida na iniisip ang mangyayaring competition para kay Lin Yin. Seryoso nitong sinabi sa hangal na si Patriarch Zhao Yang na kung manalo ang Ye family ay di man lang sila makakatanggap ng pabuya samantalang kung manalo naman ang Zhao clan ay mapapasa kanila na ang kanilang minahan na di patas na pagpastahanan. Kaya naman tinanong ng hangal ang ating bida kung ano naman ang gusto nitong mangyari kung sakaling ang Ye family ang manalo sa magaganap na pagpupustahan. Na seryosong tinugunan ni Ye Xinghe at sinabi nitong kung sakaling ang Ye family ang manalo sa pastahan ay kailangang ibigay ng Zhao clan ang tatlo nilang minahan sa kanila. Naihinagalpak naman ang tawa ng hangal na si Zhao Yang at sinabi nitong masyado naman at ang arugant ang ating bida dahil gusto nitong makuha ang tatlo nilang minahan samantalang isa lamang ang nakatayang minahan ng Ye family. Na tinugunan naman ni Ye Xinghe at sinabi nitong ang minahan ng Ye family ay mayaman sa mga ore samantalang ang tatlong minahan ng Zhao clan ay halos wala nang makuhang ore kaya patas lamang ang kanyang iniaalok. Dagdag pa ng ating bida habang may pagkakalmado nitong sinabi na baka nakakalimutan ata ng mga hangal na nasa teritoryo sila ngayon ng Ye family kaya wala na silang pagpipilian kundi ang pumayag sa kanyang gusto. Na di naman nagustuhan ng hangal na si Zhao Yan at nang gagalaiti nitong tinanong si Ye Xinghe kung sino ang sinasabi nitong mas dihado kung sakali. Nakalmado lamang na tinugunan ni Ye Xinghe at sinabi nitong kung aayaw nilang makipag-negotiate at mas pipiliin ang makipaglaban ay nakahanda siya sa bawat oras na gustuhin ng mga hangal. Kaya naman makikitang muling tumaas ang tensyon sa pagitan ng hangal na si Zhao Yan at Ye Xinghe at ang bawat isa ay gusto nang tapusin ang isa't isa. At sa mga narinig na katapangang sinabi ni Ye Xinghe ay lubhang nabigla si Patriarch Yejun kung ito pa ba talaga si Ye Xinghe. At maging si Patriarch Zhao Yang ay iniisip na talagang ginagamit ng ating bida ang katotohanang mas madami sila sa kanila upang mapilitan silang pumayag sa gusto nito at dagdag pa niyang iniisip na mukhang nagkamali siya sa pagpunta sa Ye clan ng may kaunting bilang lamang. At habang kinakabhang nakatingin sa mga nanggagalaiting miyembro ng Asher Feather Clan ay naisip na lang nitong mas mabuting pumayag na lang sa gusto ng ating bida na itaya ang kanilang tatlong minahan dahil mukha namang di ito mananalo sa hangal niyang anak. Maya-maya pa matapos ang bahagyang pag-iisip ay pumayag na din ito sa gusto ni Ye Xinghe na itaya ang tatlo nilang minahan laban sa isang minahan ng Ye family upang makaiwas sila sa kapahamakan. Kaya naman sinabi ng ating bida sa mga hangal na di pa pwede ang basta salita at kailangan nila itong isasulat at pagtibayin ng Dark Moon Supreme Family dahil balak niya itong ibinto kung sakali sa mga ito upang di na ito mabawi pa ng Zhao clan. Kaya naman seryosong napaisip si Patriarch Zhao Yang at sa isip-isip nito na mukhang nagkamali ata sila ng kinalaban. Kaya naman napilitan na din itong pumayag sa sinabi ng ating bida na isasulat ang kasunduan at agad niyang iminungkahi na pamirma na lang ang bawat panig upang di na makaabot pa sa Dark Moon Supreme Family. Maya-maya pa ay nakisingit na naman ang patay gutom na si Zhao Yan at sinabi nito sa ating bida na di pa siya tapos dito at sa oras na magkaharap na sila ay ipaparamdam niya rito ang pait at sakit na di pa nito nararanasan. Kaya naman habang nagpepermahan ang magkabilang panig ay makikita ang ating bida na binigyan lamang ang hangal ng isang nakakalukong tingin dahil di nito batid kung gaano siya kalakas. Maya-maya pa ay nanggagalaiting sinabi ni Patriarch Zhao Yang na ang bawat isa sa kanila ay meron ng kopya kaya baka naman papwede na silang makaalis. Natinugunan naman ng ating bida nang may pang-aasar at sinabi nitong kung gusto na nilang umalis ay bukas ang bakana ng Ye family at malaya silang makakaalis. Kaya naman makikitang tuluyan ng nagsialisan ang mga hangal miyembro ng Zhao clan at ang lahat ng miyembro ng Asher Feather Clan naman ay di na nagsiharang pa sa daan. Subalit bago pa makaalis ang mga ito ay iniwanan pa ng hangal ang ating bida ng isang salita na palaging mag-ingat mula ngayon. Natinugunan lamang muli ng ating bida ng seryosong tingin habang nagsisilisan ang mga ito.
At nang malapit na sa bakana ng Ye family ang mga patay gutom ay nagtanong na ang hangal na si Zhao Yan sa kanyang amang mukhang di pa huhuli ng buhay kung hahayaan na lang ba nila ang ating bida ng ganun-ganun lang. Natinugunan naman nito at sinabi nitong natural lamang na di nila palampasin ang pagka-arrogant ni Ye Xinghe subalit kailangan din nilang maiwasang humantong sa madugong digmaan dahil napakarami din ng miyembro ng Ye family at kung magkataon ay baka bumagsak ang kanilang clan at ang Lin clan na ang mangunang clan sa Blowcorp Town. Dagdag pa nito na kahit sila ang manalo kung sakaling magkaroon ng madugong digmaan sa pagitan ng kanilang clan at ng Ye family ay maaari pa din silang hamina dahil sa pagkasawi ng madaming cultivator sa panig nila at kumpiyansa pa nitong dagdag na kailangan na lang nilang mag-ante ng laban sa pagitan ng dalawa upang mapasa kanila na ang minahan ng Ye family. Sabay harap sa hangal niyang anak at sinabi nitong di naman siguro mananalo si Ye Xinghe sa lakas na tinataglay nito ngayon. Na nanggagalaiti namang tinugunan ng patay gutom na si Zhao Yan at sinabi nitong malabo pa sa bahasyang matalo ni Ye Xinghe kahit na di maitatanging napakabilis tumaas ng level nito ay di pa rin siya nito mapapantayan dahil kasalukuyan na siyang nasa 5th Heavenly Realm subalit ang di nito alam ay mas mataas na ang level ng ating bida sa kanya. At kumpiyansa pa nitong dagdag na sa oras na dumating na ang kanilang paghaharap ay sisiguraduhin niyang paluluhuran niya sa hirap si Ye Xinghe at sisirain niya ang cultivation level nito upang habang buhay na magsisi. Natinugunan naman ng patay gutom nitong ama habang nagmumukhang bulog na sa oras na magkaharap na silang dalawa ay agad nitong tapusin ang buhay ng ating bida. Sabay hagalpak ng tawa na animoy na hahangal sa may bakana ng Ye family na rinig ng mga miyembro ng Asher Feather Clan na nasa malapit. At nang makaalis na ng tuluyan ang mga hangal ay nagkaroon ng kunting katahimikan sa Ye clan dahil mukhang wala mga tiwala ang bawat isa sa ating bidang mananalo ito sa labanan at ang nakataya pa ay ang kanilang minahan na pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Nang biglang sabihin ni Patriarch Ye Jun sa ating bida na alam niyang mabilis lamang itong makakapagpaangat ng level subalit wala pa rin siyang kumpiyansang mananalo ang ating bida sa lakas ni Zhao Yan. At malungkot pa nitong sinabi na alam niya ang ugali ng mga Zhao family at di ang mga ito basta-basta sumusuko at kahit pamanalo ang ating bida ay gagawa ng paraan ang mga Zhao family upang mandaya at makuha ang minahan ng Ye family. Na ikinatahimik naman ng lahat, maging ng mga magulang ng ating bida na nakarinig sa tinura ng kanilang patriarch dahil isa itong malaking problema sa kanilang clan. Nang biglang may isang cultivator ang nagsalita at sinabi nitong kung sakali man ay lalaban sila kahit na anong mangyari. Nadanagsungan pa ng isa na kahit na buhay pa nila ang nakataya ay lalaban sila hanggang kamatayan. Kaya naman madaming nabuhayan ng dugo at kumpiyansa nilang sinabi na lalaban sila sa buong miyembro ng Zhao clan wag lamang nitong makuha ang kanilang minahan. Na seryusong tinugunan ng ating bida at sinabi nitong kung Zhao clan lamang ang kanilang tunay na kalaban ay maaari silang lumaban ng patayan sa mga ito subalit paano na ang Dark Moon Supreme family na matagal nang umaabuso sa Asher Feather clan. Na ikinagulat naman ang lahat ng nakarinig dahil may katotohanan naman ang sinabi ng ating bida. Nang bigla nitong sabihing gusto niyang makakaya ang buo nilang clan na walang sino man ang mas nakatataas pa. Kaya naman sinabi ng lahat ng miyembro ng Asher Feather Clan na susunod sila sa ating bida upang makatulong na magawa nito ang kanyang mga tinuran na ikinagulat naman ni Ye Xinghe. Nang biglang magsalita na din ng kanina pa nananahimik na si Ye Xingyun at dahil sa guilty ay sinabi nito sa ating bida na kaya lang siya magalit ng sobrang dito ay dahil sa panghihinayang sa mga resources na ginamit nila dito. Subalit ngayon na nakita na niya ang tunay nitong lakas at talino ay makakaasa itong lagi na siyang susunod sa anumang ipag-utos nito sa kanya. Guys, wag mo muna skip ang ating video dahil may gusto lamang sabihin ang lodi nyo. Guys, ipagpatuloy lamang ninyo ang pagsuporta hanggang sa maabot natin ng 10k subscriber at masaya na ang idol nyo sa channel na ta. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan magugulat ang mga miyembro ng Asher Feather Clan sa revelasyon ng ating bida patungkol sa kung sino ang kanyang naging guro sa paaralan. At sa gitna ng mga nagkukumpulang cultivator ng Asher Feather Clan ay may isang nababahalang sumigaw na meron na naman silang kakaharaping problema dahil ang young master ng Dark Moon Supreme family na si Liang Yu ay paparating na. Sa pagpapatuloy din ay dadalhin ni Patriarch Ye Jun ang ating bida sa lawak kung saan mapapabilis ng double ang pagtaas ng level nito. At dito din ni Ye Xinghe makikita ang napakagandang si Lin Yin ng Lin family at nagpunta ito dito upang mag-cultivate. Sama ang dalawang hangal na makakaharap ng ating bida na dahilan upang masaksihan nating lumaban si Patriarch Ye Jun.
Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento para friends na tayo Lodi.